Number 1, 06.7 Energy FM. Hello everybody! Oras natin 1:29. Happy afternoon! Yes, yo! Magandang pananghalian o hapon po sa ating lahat kasi alanganin yung oras, no? O, late lunch pero early na merienda, ganyan. So ano ba ang ginagawa mo sa kasalukuyan? Kumakain ka ba? Nakahiga ka pa rin ba sa kama? Nagbumuni-muni ka ba? Or nakatulala ka lang? Tulala sa isang tabi. Ganon ang drama mo, te. Ano kaya ang mga bagay na nakakapagpatulala sa'yo? Is it because ubos na yung sweldo mo? Or is it because hanggang ngayon, hindi pa rin kayo okay? Yan, mahirap talaga yan, no? Yung pinapatagal niyo yung mga tampuhan niyo, yung mga away ninyo, yung mga hinanakit ninyo sa puso, hindi niyo mailabas. Minsan, darating ng araw, nasasabog ka na lang talaga bigla Tapos, ayoko na! Ganon, napapaganon ka na lang. Pero pag sinabi mong ayaw mo na, tapos sabihin niya, okay, fine, sige. Tapos, ayan, napahiya ka tuloy. Wala lang balikan tuloy. Ikaw kasi sinabi mo yung word na magic word na ayoko na. Hindi ka na tuloy hahabulin. Kaya ingat-ingat din sa pagsasabi ng mga salitang ganyan. Lalo na kung hindi ka naman talaga sure. Make sure mo muna yung mga decisions mo sa buhay. Hindi lang yan dyan nag-work, kundi sa mga decision makings natin in life, sa mga kapatid natin, anak natin, decision making sa school, sa sarili, yan, financial decision making, dapat talaga pinag-iisipan ng mabuti. Hindi yung basta-basta na lang tayo sumusuko o nagsasalita ng tapos. Diba? But anyways, happy Monday once again. Nagbabalik na naman po ngayon ang nag-iisang chicks ng radyo. Syempre ako yon, si Gandang Kara. Happy Monday, everybody. Pero ito muna ang paalala ko sa inyo. Eto dapat yung tandaan. Lagi ko naman itong nire-remind sa inyo. Kailangan meron tayo mga food supplement na makakatulong sa ating katawan. Lalo na kapag purong sangkap at saka walang halong chemicals, yan, maganda yan. At eto po ang MX3 capsules. Ito po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay din ng alpha, beta at gamma nutrients. At meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin na proudly Philippine-made. For more questions, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. At dahil dyan, live po tayo on Facebook. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta ka na sa Facebook natin, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. At pwede ka mag-comment, of course. Comment na kung ano nga ba ang masasabi mo sa story natin mamaya na pag-uusapan natin. Pero ito na nga, sa mga nagtatanong ano nga ba ang story natin for today, wag na natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Naranasan mo na ba sa buhay yung may mga fino-focus ka na pangarap mo or goal mo at dun ka lang nakatutok? Ni hindi mo na nga naisip na, uy, kailangan ko rin yata ng love life. Kailangan ko rin yata maging happy kagaya nila. Dahil binuhos mo ang panahon mo sa mga pangarap mo, sa career, sa trabaho. Ang tanong, huli na nga ba ang lahat para mahanap mo ang tamang tao? Yan ang tanong ni Ninya. 35 years old at nagtatrabaho bilang isang physician sa isang hospital sa Manila. Mula high school daw ay nakatutok na talaga siya sa kanyang pag-aaral dahil pangarap niya mula pagkabata ang maging doktor.
Kaya lahat ng oras ay nakalaan sa kanyang college life at medical school. At happy naman daw siya sa kanyang ginagawa. Marami siyang natututunan and marami ding naging experience academic-wise. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos naman siya at na-accomplish niya ang lahat ng mga gusto niya. Ang hindi niya na-realize ay doon na pala umikot ang mundo niya, ang buhay niya, sa ACADS. Sa pangarap niyang maging doktor, doon na siya nakatutok. Hindi niya naisip na kailangan ko rin palang kiligin. Hindi niya rin naisip na time is running so fast. Ilang taon na pala ako, no? Wala pa rin pala akong love life. And ngayon, dahil ngayon niya naiisip, hindi niya ngayon alam kung paano magsa-start. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hello po, DJ Kara. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ninya. Ako po ay 35 years old at nagtatrabaho po bilang isang physician sa isang hospital sa Manila. Mula high school pa lang ay tutok na po ako sa pag-aaral, DJ Kara. Dahil gusto kong tuparin ang childhood dream ko bilang isang doktor. Ibinuhas ko po ang lahat ng oras ko sa pag-aaral hanggang sa college at medical school para makapagtapos. Actually, happy naman po ako sa mga naging achievement ko throughout the years ng aking pag-aaral. Dahil alam ko po na marami akong natutunan at na-experience sa academic-wise. At sa awa naman po ng Diyos, bunga ng pagsusumikap ko po sa pag-aaral, ay nakapagtapos naman po ako, DJ Kara. At masasabi ko pong mission accomplished ako sa responsibilidad ko bilang anak na makapagtapos sa pag-aaral. Ngayon, DJ Kara, medyo namamroblema nga po ako dahil na-realize ko na hindi rin pala magandang hindi ina-enjoy ang college life at puro pag-aaral lang ang inaatupag. Hindi man lang ako nagkaroon ng love life experience during college ko. May mga nagsubok man po na magparamdam at manligaw during college years ko, pero nireject ko po silang lahat dahil nga po sa sobrang focus ko po noon sa aking pag-aaral. Ngayon naman po, DJ Kara, ay parang nangangapa ako sa do's and don'ts of dating and having a relationship dahil hindi ko naman po ito na-experience noong teenage years ko. Nalilito at nahihirapan ako, DJ Kara, dahil at the age of 35 ay nasa exploring stage pa rin ako when it comes to dating. Gusto ko lang po humingi ng tulong sa inyo. Gusto ko po humingi ng payo, DJ Kara, kung paano ang magandang gawin sa sitwasyon ng puso ko ngayon. Naku, sa sitwasyon ng puso mo ngayon, parang ang lalim nun Ibig sabihin, hindi ka talaga happy kasi hindi ka sure sa sitwasyon na meron yung puso mo ngayon Kung ano yung nararamdaman mo. Para bang may kulang. Alam niyo yung feeling na nagawa mo naman lahat ng gusto mo, pero bakit parang may kulang pa rin? At ano ang kulang? But anyways, basahin muna natin ang mga comments dito sa ating Facebook Live. Ikaw pangga, pwede ka rin mag-comment. Hanapin mo lang yung live natin ngayon sa Facebook, Energy FM 106.7, o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. At mag-comment na sa story ni Ninya kung ano nga ba ang masasabi mo. Sabi dito, you don't look for love. It will find you. Just make yourself available. Sabi ni Peter Smeng. Basta available ka daw. Ito pa, Ate Ninya, it's never too late to live your life. Hindi naman required mag-asawa. Kung dumating, edi salamat. Kung wala, okay lang. Ang importante, maging masaya ka palagi. Yan, sabi ni Rocky. Ito pa, love will come at the right time. Now that you're a physician, enjoy your life and love at the same time. No such thing as late to be in love. God will provide. Sabi ni Ate Arlene. Eto pa, lahat ng achievements mo ay nangyari gawa na naging goal mo sa buhay. Kaya huwag kang maging negative sa buhay. Yung love life, darating yan. Basta, ipag-pray mo lang. Sabi ni Mami Olet. Eto pa, hindi pa naman huli ang lahat. Baka ngayon, makikita mo na yung lalaking para sa'yo. Kasi natupad na ang pangarap mo. Sabi ni Geng.
Hindi pa huli ang lahat, wag puro trabaho, hanap ng love life kung yun ang bubuo sa'yo. Sabi naman ni Ate Letty. Ito pa, nag-comment andito naman sa booth si Jane. Huwag kang matakot na sumubok kasi may darating din sa'yo na tamang tao. Magtiwala ka lang, ipag-pray mo kay God. Be happy, ate. Always, at least na-achieve mo na yung dream mo. O nga naman, at least may na-achieve ka, di ba? Kaysa wala at all. Ito pa, sabi dito, ito, short but tamang-tama ka dito. It's God's perfect time. Sabi ni Rona. Kailan nga kaya ang perfect time, no? Sabi dito, may nag-comment, DJ Kara, baka pwede ko makilala yan. Agad-agad, may nakahanap sa'yo. Sabi to ni Lito, di niya usap kayo later ni Lito. Okay? Bahala na kayo dyan. Ginawa niyang dating game to, Pero pwede naman, di ba? Marami talagang yung mga unexpected na platform or events. Minsan doon mo makikilala yung para sa'yo, di ba? Why not? Ito pa. Ay, nako. Sabi dito. Oh, geez. I can relate to Ninya. For 27 years, I was single. Uy, grabe yun 27 years na single. And I thought I'll never find love until God answered my prayers. The moment my boyfriend and I met, I never let him go. Now I'm 35 years old and at my happiest stage of my life. Ninya, it's not too late, my dear. Go out there and be open to all the guys. Give them a chance. Sabi ni Patricia. Huwag kang matakot, hindi mo malalaman kung ano ang result kung hindi mo susubukan. Lahat ng bagay may tamang pagkakataon. Mas mahirap ang magsisika sa huli. Magtiwala ka sa sarili mo at magtiwala ka sa pagkakataon. Sabi ni Manny, Anime. Ayan. Basa naman tayo ng ibang comments. Dito sa ating Facebook Live na isa, hanapin nyo lang po DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. At pakishare na rin po ang ating live. Ayan. Sabi dito, naku, bata ka pa Ninya at lalo na successful ka naman. May darating na tamang tao sa'yo, kaya huwag kang mainip. Mabait ang Diyos sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Sabi ni Ate Marites. It's time now to have a love life. I think you're intelligent enough to learn. Just enjoy if ever may darating. Pray to have the real one and the right one. Ayan. I believe panahon na. And make yourself available. Sabi naman ni Ate Nola. Ayan. At least nakapagtapos ka ng pag-aaral ng walang sagabal, di ba? Hintay ka lang ng tamang panahon. Darating din ang tamang lalaki para sa'yo. Sabi ni Ate Cynthia. Huwag mo hanapin kundi pagtaguan ka. Wag mong hanapin kundi pagtaguan ka. Hayaan mo lang na kusang dumating. So wait ka lang daw, sabi ni Ate Jonah. Ayan. Siguro may tamang panahon para sa atin. Nakaka-relate daw si Cha Pokon. Darating din yan in God's perfect time. Ayan. Totoo naman. Darating yung mga bagay na inaasam natin in God's perfect time. Lalo na kapag pinagdasal natin ito. Kapag hiniling natin na mangyari. Ito natutunan ko to Sabi sa Bible. Sabi daw, lahat daw ng prayers natin, sinasagot yan. Basta ayon sa kalooban niya. So, ibig sabihin kapag hiniling mo ang isang bagay at wala ka namang masamang hiniling, na aayon naman for you, ibibigay yan. Pero kung hindi naaayon para sa'yo, hindi yan ibibigay kasi alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. At alam niya kung ano yung dapat, tama o mali para sa atin. So, ibig sabihin lang yan, mag-pray ka lang at hintayin mo kung ano yung nakalaan sa'yo. Pwede ka namang humiling Diba? Walang masama at walang mawawala. Siya ang pinaka-powerful sa lahat. So, why not? Ipagdasal mo na dumating na yung tamang tao para sa'yo. And you will be surprised. Na mapapawi lahat ng lungkot mo, mapapawi lahat ng paghihintay mo na finally binigay sa'yo. Kasi eto pala, at siya pala'y nakalaan para sa akin. Alam mo, kapag meron tayong ginagol sa buhay o wini-wish sa buhay, pag may gusto tayong mangyari at doon tayo nakafocus, nangyayari talaga siya natutupad siya. At ito yung nangyari sa'yo, Ninya.
For the longest time, nakatuto ka kasi sa pag-aaral mo dahil pangarap mo maging doktor eh. At natupad mo naman yun, nakatapos ka ng pag-aaral, nagawa mo yung gusto mo, nakapag-doktor ka, kasi doon ka nakafocus. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung i-goal natin ang isang bagay, matutupad siya. Dahil sa'yo, buhay na patotoo. Ikaw yon na nangyari lahat ng dreams mo dahil yon ang ginusto mo. Kumbaga hindi ka nagpasinag sa iba. Nakafocus ka lang. At ngayon, na eto naman ang focus mo, love life naman, mangyayari din yan, I believe. Basta i-open mo lang ang puso mo. Diba? At wala nang mangyayari kung i-blame mo pa yung sarili mo na sana pala noon nagpaligaw na lang ako. You will never know kasi baka naman nung time na yon, kasi mahirap maging doktor syempre iba yung pag-aaral dyan. Diba? So baka nung time na nagpaligaw ko noon, baka ma-distract ka. O kaya kung nagka-jowa ka noon, baka na broken hearted ka, hindi ka masyado nakapag-aral. You'll never know eh. Ang pinakamahalaga sa ngayon, wag mo nang lingunin ang nakaraan kasi nangyari na ang nangyari. Kahit ano pang i-regret mo dyan, wala na eh. Mag-focus ka na lang sa present at sa magiging future mo. Hilingin mo siya. Hilingin mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. At syempre, hindi lang puro hiling. Syempre, gagalaw din tayo, diba? Trabahuhin mo. Go out, make new friends, connect with old friends. Pasasaan ba at kapag ginawa mo yan, nag-open ka na ng door eh. Diba? Hindi ka naman makakalabas ng bahay kung hindi mo bubuksan yung pinto. Kahit sabihin mo sa utak mo na gusto kong lumabas eh, kasi maganda sa labas eh. Diba? Kung nasa sofa ka lang at tinatamad ka at ayaw mo buksan yung pinto dahil natatakot ka sa labas. Kasi baka umuulan, baka mainit. Wala mangyayari. So dapat ready ka. Desidido ka. Stand up, open the door, lumabas ka. Tahakin mo kung anong nasa labas. Marami kang makikita. Marami kang makakasalubungo. Marami kang lalakarin. Pwede ka ring madapa. Pero bangon ka din ulit. Explore. Siguro ito yung tinatawag natin na midlife crisis. Lalo na at the age of 35, kung wala ka pa na-achieve or wala ka pa nagiging jowa, nagmamadali na tayo dyan eh. Pero it's never too late. Hanggat may buhay, may pag-asa. So, huwag ka mawala ng pag-asa kasi pag nawalan ka ng pag-asa, di lalakas ang loob mo. Pero ito rin yung dapat nating tandaan lagi. Enjoy our youth. You'll never be younger than you are at this moment. So sa mga kabataan, i-enjoy nyo yan. Gawin nyo yung mga gusto nyong gawin as long as wala kayong natatapakan, as long as happy kayo sa desisyon nyo o ginagawa ninyo. And for Ninya, wait ka lang. And kilos lang din. Go, go, go! Fight, fight, fight! There's always a right time for everything. Sometimes, you have to make it. But sometimes, you just need to wait for it. Sincerely, Kara. Hey,